happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Bago at modernong footbridge at EDSA busway sa Kamuning sa Quezon City, maaari nang magamit ng publiko. Again, masaya kami dahil ito yung una na dumating galing sa Dubai ng mga Pilipino and unang 25 na mga OFWs na dumating. We're very hopeful that there will be next batches of OFWs coming home to us. Repatriation sa mga Pilipinong nais nang umuwi dahil sa gulo sa Middle East, posibleng simulan na ayon sa Overseas Workers Welfare Administration. The relevance of this process is that from today, the Vice President will have 10 calendar days within which to file her answer. Vice President Sara Duterte formal nang pinasasagot sa dalawang impeachment complaints. Sagot ng Vice Presidente, inaasahan sa loob ng 10 araw. Well, personally, kung ako lang tatanungin, okay naman siya for me in terms of economics. Siyempre, makakatipid and at the same time, kumbaga yung transport systems natin ay makakapagpahinga. Panukalang 4-day work week dapat pag-aralang mabuti at hindi dapat mandatory ayon sa ilang labor at employers group. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad na tanggalin o gibain ang tinaguriang Mount Kamuning Bridge sa EDSA. Kaugnay ito ng pagbubukas ng bagong footbridge na ngayon konektado na sa MRT Line 3 at bagong EDSA busway station. Kanina, nag-inspeksyon ang Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos upang personal na makita ang bagong pedestrian bridge at EDSA busway station. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So far, I'm happy to see that this is the sort of thing that ito naman ay kaya naman palang gawin. Hindi naman ganun kahirap at basta desidido tayo na ayusin natin ang commuter experience. Matagal nang pahirap sa mga commuter ang pagtawid sa napakataas na footbridge sa EDSA Kamuning o ang tinaguriang Mount Kamuning sa Quezon City. Kaya noong June 2025, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatanggal nito at paglikha ng bagong footbridge. Kanina, inakyat mismo ni na Pangulong Marcos, First Lady Marcos at anak nila na si Vinnie ang tinaguriang Mount Kamuning Bridge. Pagkatapos ito ay naglakad sila papunta sa bagong footbridge na nakakonekta sa MRT 3 at bagong busway stations. Kontento si Pangulong Marcos Jr. sa resulta ng natapos na bagong footbridge at bagong EDSA busway station sa Kamuning, Quezon City. Ayon kay Pangulong Marcos, naging mabilis ang pagtapos sa proyekto at kumpleto ang amenities nito para maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero, lalo na para sa mga matatanda, may kapansanan at buntis. Sa bagong busway station, mayroon ng mga upuan, malinaw na signage, digital clock at may nakalagay na ring fare matrix. Naayos natin ito within 4 months. Ang pangako sa atin ay 6 na buwan, 4 na buwan pa lang ay tapos na. Kaya ngayon, mas mababa na ang akyatin ng hagdan, tapos meron ng elevator para yung mga hindi kayang umakyat ng hagdan, meron pa tayong wheelchair lift na ginawa para sa yung mga naka-wheelchair. Pati wheelchair, they provided a wheelchair. Itong bagong EDSA busway Kamuning Station ay magsisilbing halimbawa para sa mga itatayo pang busway station dito sa kahabaan ng EDSA. Ito ay bahagi na rin ng EDSA rehabilitation. May 3 tayong inaayos ngayon at binubuksan. Dito naman sa Bagong Barrio, Balintawak at sa Guadalupe. By 3rd quarter of this year, matatapos din. It's the same template. Ganito din, kaayos, kaganda at masisiyahan naman ang ating mga commuters. Kasama to dun sa EDSA rehab na rin natin, na pati yung mga commuter experience, no, yung
pagpapalawak ng mga busway, pagpapalawak ng mga pedestrian lanes, talagang kasama na. Para sa mga pasaherong nakaranas ng bagong pasilidad, malaking tulong ito sa kanila, lalo na sa mga matatanda at may kapansanan. For us seniors, it is a big help for us. Palagay ko ito lahat ang ginawa ng presidente para lahat yata ng mga senior maka-avail at ma-enjoy nila ang amenities ng gobyerno. Buwis buhay para sa katulad kong vulnerableng sektor, yung paglalakad sa footbridge na luma. Pero ngayon, ultimo pag maglakad ka na nakasaklay, hindi siya madulas. Para sa akin ha. And nag-try ako ng man lift. Okay din siya. Although sakto lang siya, buti na lang tong wheelchair na gamit mo ngayon is malaki. Pag independent wheelchair user kasi she has to, maneuver everything. Pero so far, sa ngayon, okay naman. Ayon sa Pangulo, kailangang matiyak na mapananatiling maayos ang bagong pasilidad. Ang susunod na ngayon dito ay titiyakin natin yung maintenance niyan lahat. Meron pa tayong elevator ngayon. Yung elevator kailangan laging umaandar. Kaya tiniyak namin na yung design ng elevator heavy duty kasi talagang todo ang gamit niyan. Iniutos na rin ni Pangulong Marcos ang agarang pagtanggal sa lumang Mount Kamuning Bridge. Wala na yung Mount Kamuning. Hindi na. Tatanggalin na namin yung Mount Kamuning para tuloy-tuloy na dito na lang gagamitin. Aabot sa mahigit 87 million pesos ang ginastos ng gobyerno para sa konstruksyon ng bagong Kamuning Bridge at rehabilitasyon ng Kamuning EDSA Busway Station. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Makakabalik na sa bansa ang 11 vice mayor ng lalawigan ng Bulacan na ngayon ay stranded sa Dubai. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nakakuha na ng tiket ang mga ito pauwi sa Pilipinas. Nilinaw naman ng kalihim na bagamat hindi work-related ang pagbiyahe ng mga ito, mayroon naman anya silang travel authority mula sa ahensya. Ang last na sinabi sa akin ay nakakuha na sila ng ticket pabalik. 11, ang nakita lang namin ay 11 vice mayors galing sa Bulacan. Ang application for travel leave nila ay personal in nature, hindi naman official. Samantala, tinalakay ngayong araw sa Senado ang plano ng mga ahensya ng pamahalaan na pagtugon sa epekto ng tumitinding gulo sa gitnang silangan. Puna ni Senator Raffy Tulfo, hindi umano matawagan ang emergency hotlines ng pamahalaan sa mga lugar sa Middle East batay sa ulat na nakararating sa kanya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Marami kasi ako nakatanggap ng mga comments sa Facebook account ko. Especially sa Riyadh, Bahrain, hindi raw sumasagot sa hotline yung mga staff ng DMW at saka OWA and even DFA. Hindi sumasagot at ring lang ng ring ang linya ng telepono. Ganito inilarawan ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo ang emergency hotlines ng pamahalaan kapag tinatawagan ng ilang Pilipino sa Middle East. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Migrant Workers sa usapin ng nangyayaring tensyon sa gitnang silangan, mariing pinuna ni Committee Chairperson Raffy Tulfo ang tila pagiging missing in action ng ilang opisyal at tauhan ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa gitna ng krisis sa Middle East. Ayon sa mambabatas, hindi katanggap-tanggap na umanay nauuna pang lumiban sa trabaho ang mga kinatawan ng gobyerno habang ang mga Overseas Filipino Worker o OFW ay nakikipagsapalaran sa gulo. In fairness to you guys, baka overwhelmed kayo, nabibisi yung hotline. Kaso sinasabi ring lang daw. And then also, Sec, meron din mga comments na nauna pa yung mga tauhan ng DMW OWA na mag-absent at wag nang pumasok samantalang sila, mga OFW, pumapasok. Dahil yun ang utos sa kanilang amos. Ang advice ko, kailangan hanggat may OFW tayo doon, kumaga para sa captain of the ship, di ba? Pilot of the airplane, nandoon kayo para masiguro mabigyan ng guidance at mapalakas ang loob nito mga
OFWs natin. Kaugnay nito, hinamon ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo ang mga opisyal ng ahensya na nakadeploy sa gitnang silangan. Aniya, hindi ngayon ang oras para magtago o magbakasyon dahil ang presensya ng gobyerno ang tanging inaasahan ng mga OFW na nais nang makauwi sa Pilipinas o humihingi ng tulong. Kung natatakot kayo, pag hupa ito, lumayas kayo dyan, mag-resign kayo lahat. Parang awa nyo na. Kayo po, ika nga ang takbuhan ngayon. Kayo po ang representative ng gobyerno natin. Trabaho nyo dyan, asikasuhin ninyo yung mga kababayan natin. Kailangan nila ng moral support at this very moment. Bilang tugon, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na naglabas na siya ng direktiba na nagbabawal sa pag-absent ng kanilang mga tauhan. Definitely, Mr. Chair, ang instruction po ngayon, all hands on deck. Those are my exact words. Everybody, walang mag-absent. Everybody should be there. Everybody should be working on the ground. This is not the time to be absent. Tama po kayo. We agree completely. Makakatulong po, Chair Sen, kung matukoy kung sino po yung mga taong nag-absent. But nevertheless, I will have our HR teams take stock of who is absent and who is not. Bukod dito, ibinahagi ng DMW sa Senado na activated na ang iba't ibang mekanismo ng tulong mula sa Pilipinas para sa mga Pilipinong apektado ng tumitinding tensyon sa Middle East. Tiniyak ng DMW na may mga nakahandang pasilidad ang pamahalaan para sa mga OFW na hindi kayang i-accommodate ng mga shelter ng host government. Ayon pa kay Secretary Kakdak, malayo sa mga posibleng target ang mga pasilidad at may sapat na proteksyon laban sa anumang pagsabog ang lokasyon ng nabanggit na accommodation facilities. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng simulan na ang repatriation o pagpapauwi sa mga overseas Filipino workers na nasa Middle East ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon sa ahensya, oras na magbukas na ang airspace sa Gulf region ay sisimulan na nila ang repatriation. Kaugnay nito, dumating na sa bansa ang unang batch ng mga Filipino na stranded sa Dubai. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Again, masaya kami dahil ito yung una na dumating galing sa Dubai ng mga Pilipino unang 25 na mga OFWs na dumating. We're very hopeful that there will be next batches of OFWs coming home to us. Umaasa ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na masusundan agad ang pag-uwi ng mga Pilipino mula sa United Arab Emirates ngayong araw. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, ginagawa nila ang lahat ng paraan at nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya upang masimulan na ang pagpapauwi sa ating mga kababayang OFW. Kasunod ito ng unang batch ng mga Pilipinong na stranded sa Dubai na nakauwi na sa bansa. Bilin niya ng Pangulo na tiyakin ang ligtas na pag-uwi ng ating mga kababayang nag-avail ng repatriation. In due time, hindi lang ako makapagtakda ng petsa sa ngayon. But rest assured, we're working hard 24/7 to bring our people home as directed by the President. Sa datos ng OWA, umabot na sa 1,979 Pilipinos mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan ang humingi ng repatriation. Kaninang umaga, dumating sa bansa ang unang flight mula sa Dubai na may sakay na 299 na Pilipino. Karamihan sa kanila, mga biyahero na na-reschedule ang flight at naipit sa gitna ng nangyayaring gulo sa Middle East. Kabilang sa mga nakauwi ang 23 overseas Filipino workers na may kasamang 2 anak. Sa ngayon, ayon sa OWA at DMW, simula pa lamang ito ng repatriation effort para sa mga OFW sa Middle East. Habang patuloy ang monitoring sa sitwasyon sa rehiyon, inaasahang mas marami pang Pilipino ang makakauwi sa bansa sa mga susunod na araw. So this will start the supposed repatriation effort, no, para yung 25 OFWs and their and 2 children, 23 OFWs and 2 children na dumating today,
will be the start. We are currently, ayoko lang mag-disclose ng detalye, undertaking efforts to repatriate our dear OFW. So I'll leave it at that muna. Ayoko magbigay ng masyadong detalye, but if the question is this just the beginning, then the answer is yes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, nakatakdang makipagpulong sa national leadership ng Tau Gamma Phi Fraternity sa Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla bukas ng umaga. Kaugnay ito sa estudyanteng namatay sa hazing sa Cavite noong March 1. Ayon sa kalihim, nais niyang wakasan ang sakitan sa mga fraternities na nagreresulta sa kamatayan ng mga sumasali sa grupo, lalo na't umiiral naman sa bansa ang anti-hazing law. It disturbs me na hanggang ngayon ay hindi pa rin natututo yung mga fraternity sa kanilang mga practice. So, it seems that Tau Gamma has had one too many. So, kakausapin yung national leadership nila to put an end to this cycle of violence na ginagawa nila. Naharap na sa patong-patong na kaso si Bureau of Fire Protection Chief Director Jesus Fernandez dahil sa mga issue noong siya ay chairman pa ng Bids and Wards Committee ng BFP. Kaugnay ito ng anomalyang pagbili ng mga ambulansya na umano ay may kaakibat na halos 15 million pesos na kickback mula sa supplier na mismong siya ang pumili. Ito ang balita ni Lea Ilagan. This culture of corruption has to stop. The institutionalization of corruption must come to an end. I believe it has to start from the top. Today we are going to present how one man systematically manipulated the bidding of ambulances for the BFP. Sinampahan na ng reklamo administratibo at kriminal sa Office of the Ombudsman ang hepe ng Bureau of Fire Protection na si Director Jesus Fernandez. Ito'y matapos mabisto umano ng Department of the Interior and Local Government ang anomalya sa nangyaring bidding sa pagbili ng ambulansya noong 2021 hanggang 2025. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si Fernandez ang chairman ng Bids and Awards Committee ng BFP sa nasabing mga taon. Umaabot sa 14.7 million pesos ang personal umano nitong tinanggap na pera para sa procurement ng 132 ambulance units mula sa pinanalo nitong bidder. Today we filed against BFP Fire Chief Fernandez and the supplier cases of violation of Section 3A of Republic Act number 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Together with that, we filed a case of direct bribery for the acceptance of 14.752 million in documented illicit payments made from the supplier to Fernandez. We likewise filed a case of malversation of public funds for the criminal diversion and mismanagement pertaining to these 132 ambulances. Bukod kay Fernandez, sinampahan din ng reklamo si Rosaverna Sanga na sinasabing supplier ng mga ambulansya. Kaugnay nito, hiniling na din ng DILG sa Malacanang na alisin si Fernandez sa pwesto habang umuusad ang kaso. Pumapasok pa eh. Ang kapal rin na mukha eh. Doon ba siya sa Fire Prevention Month? Nag-attend siya. Ako di na ako nag-attend, baka masuntok ko eh. Pero, Thank you. baka lang naman. Baka lang. Kayo naman talaga oh. Ang kapal na mukha, sinabihan ko na siyang hayop ka, korap ka. Nagpapakita pa rin sa akin eh. Hindi pa rin umiiwas eh. Di ba? Parang wala nangyari sa kanya. Parang wala. Kinumpirma naman ang kalihim na mayroon ng 2 opisyal na pinamimilian na pumalit kay Fernandez sa pwesto bilang hepe ng BFP. Bukod kay Fernandez, sinabi ni Secretary Remulla na marami pang susunod na kakasuhan ng DILG dahil sa umano'y talamak na korupsyon sa ahensya. Dagdag ng kalihim, umaabot sa 15 billion pesos ang kickback taon-taon ng mga tiwaling opisyal ng BFP mula sa procurement at recruitment. Sa susunod na linggo, tatambakan talaga namin ang kaso. Hindi lang siya
lahat ng kasama niya sa Bids and Awards Committee since 2021 ay kakasuhan namin. Panawagan ng DILG sa publiko, i-record kung nakikipagtransaksyon sa Bureau of Fire Protection at agad isumbong sa 911 kung nagmamalabis ang mga ito. Kapwa wala pang tugon o reaksyon sina Fernandez at Sangga sa bagay na ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan ng Philippine National Police ang paggamit ng electric vehicle police cars sa kanilang fleet. Kaugnay ito ng pagtaas sa presyo ng petrolyo dahil sa epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na isang wake-up call sa kanilang ahensya ang tensyon sa Middle East. Napapanoon niya para muli nilang pag-aralan ng polisiya para sa kanilang patrol vehicle procurement. Kaugnay nito, kinukonsidera nila ang pagiging mabilis ng electric vehicles na requirement sa police operations. Nagpahayag ng pananaw ang ilang grupo ng mga manggagawa at employers hinggil sa pinag-uusapang panukala na 4-day work week. Ito ay kasunod ng posibilidad na ikonsidera ng Malacanang ang nasabing mungkahi, lalo na kung magpapatuloy at lalala ang tensyon sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Well, personally, kung ako lang tatanungin, okay naman siya for me in terms of economics. Siyempre, makakatipid, and at the same time, more family time. Kumbaga yung transport systems natin ay makakapagpahinga. Suportado ng ilang manggagawa ang posibleng pagsulong ng panukalang 4-day work week. Ang government employee mula sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD na si James Casamayor ay nakikitang potensyal na benepisyo rito. Gayunman giit niya na mas mabuti rin kung suriin ang epekto sa ibang sektor tulad ng transportasyon at maliliit na negosyo na nakaasa ang kita sa mga empleyado sa labas. Siyempre, kung mas konti yung tao, mas konti rin yung kukonsumo ng products nila. So yun yung mga considerations na kailangan nating tignan. Tama na i-konsulta siya sa lahat ng stakeholders. Kailangan makita or ma-observe yung pros at saka cons. Tinitignang alternatibong work arrangement ang 4-day work week upang makabawas sa konsumo ng enerhiya at petrolyo. Sa ilalim nito, 4 na beses lamang papasok ang mga employee kada linggo, subalit pahahabain ng oras ng trabaho na papatak sa 10 oras kada araw. Kinilala naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang panukalang ito. Subalit giit nila na dapat ay may malinaw na usapan at kasunduan sa pagitan ng labor at management. Sapagkat yung karapatan sa 8 oras na trabaho kada araw, yan ay fundamental na karapatan ng manggagawa. Kung magkaroon man ng 4-day work week, kailangan walang kabawasan sa benepisyo at sweldo ng mga manggagawa, no? Walang diminution. That also applies dun sa mga alternative work setup kagaya ng work from home o work from anywhere. Dagdag pa ng tagapagsalita at legislative officer ng TUCP na si Carlos Oñate, may binabagayan lang din na industriya ang 4-day work week at hindi ito magiging akma sa mga labor-intensive industries gaya ng manufacturing at construction. Ang paniwala namin ay dapat yung labor at yung management, depending on the circumstance ng bawat kumpanya, sila ang magde-decide whether they would adopt yung 4-day work week as a temporary measure. Pero hindi ho ito dapat gawing mandatory. Kasi kung gagawin mo mandatory, hindi na maririnig yung side ng manggagawa at ng management. Kailangan may konsultasyon. Nakadepende doon yung implementasyon. Sa panig naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, kung isusulong ang ganitong setup, mabuti nilang pag-aralang mabuti upang hindi naman matamaan lalo na ang maliit na industriya at kumpanya. Dahil alam mo, mayroong advantages yan. Dadami ang oras sa pahinga ng mga tao to spend with their family. They can also save on their transportation. Pero ang disadvantage naman yan, mayroong mga disruptions sa work. Dagdag pa nito na dapat kusang loob at hindi sapilitan ng implementasyon nito. Makabubuti ring pag-aralang mabuti maging ang legal na aspeto upang mabalanse ang karapatan ng manggagawa at ng mga employer. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Praktikal ang work from home at flexible work arrangements sa trabaho bilang tugon sa tumataas sa presyo ng langis ayon kay Senator Joel Villanueva. Makababawasan niya ito sa demand sa pagko-commute at sa konsumo ng krudo. Si Senator Villanueva ang principal author at sponsor ng Republic Act 11165 o ang work from home law na naipasa noong 2018 para payagan ng work from home arrangements sa trabaho gamit ang telecommunications at digital technology. Formal nang pinagsusumite si Vice President Sara Duterte ng tugon sa dalawang impeachment complaints na tinukoy na sufficient in substance ng House Justice Committee. Ayon naman sa opisina ng pangalawang Pangulo, natanggap na nila ang notice to respondent. Ito ang balita ni Rosalie Goz. The relevance of this process is that from today, the Vice President will have 10 calendar days within which to file her answer. Mag-uumpisa ang 10 araw na palugit para tumugon si Vice President Sara Duterte sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya. Bukas, March 6, araw ng Biyernes ang simula ng pagbibilang matapos formal na ipadala ng House Justice Committee ang notice to respondent sa tanggapan ng Vice Presidente at matatapos ito sa linggo ng March 15. Pirmado ang naturang notice ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro. Dito nakasaad na inaabisuhan si VP Sara na magsumite ng kanyang tugon sa reklamo at bigyan din ng kopya ng verified answer ang mga complainant sa loob ng 10 calendar days. Kung mabibigo namang tumugon ng Vice Presidente sa itinakdang panahon, mangangahulugan ito ng pagsusuko ng kanyang karapatang sumagot at ituturing ng general denial sa lahat ng mga alegasyong nakasaad sa reklamo. Ito na nga po tayo sa next step, which is to issue the notice and for her to file her answer to the impeachment complaints. Wala pa po tayo sa stage na nagde-determine tayo ng guilt ng accused or nagde-decide tayo on the merits of the case. Kinumpirma naman ng isa sa miyembro ng defense team ni VP Duterte na si Attorney Michael Powa na natanggap na nila ang notice to respondent ng House Justice Committee. Samantala, naniniwala naman si Gabriela Party List Representative Sara Elago na kahit isa lang sa grounds for impeachment laban kay Vice President Duterte ang mapatunayang may sapat na ebidensya, dapat umusad ang proseso ng impeachment at maipadala ang reklamo sa Senado bilang impeachment court. Just like in the first impeachment complaint that was set aside, on just the matter of the use of confidential intelligence funds, the fabrication of documents, the use of fake names, and the willful refusal to participate in oversight committee hearings, we believe na those are more than enough reasons to take this impeachment proceeding to the next level. That is to the trial po. Kasunod ito ng paghahain ng reklamong perjury ni VP Duterte kay Ramil Madriaga, ang sinasabi ng ilang kongresista na smoking gun o matibay na ebidensya sa maling paggamit umano ng confidential funds ng Vice Presidente. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, maglulunsad ang Department of the Interior and Local Government ng isang large-scale manhunt operation laban sa ilang high-profile wanted individuals, kabilang na si Atong Ang at dating Bureau of Correction Chief Gerald Bantag. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, gagamit sila ng makabagong teknolohiya kabilang na ang satellite. Gayon din, makikipagtulungan sila sa international at sa multinational partners. Sina Ang at Bantag ay wanted sa heinous crimes, kabilang na ang pagpatay. May moves na kami ginagawa ng security apparatus. So we're putting up new initiatives. So we just talked about it last night, including Bantag, including sino po patay ng Koreano? Dumlao. Including Dumlao. So we have a big manhunt operation na gagawin to relaunch it. So the entire security apparatus of the government will be involved. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Bavian Dog na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman dyan sa inyo sa Pilipinas.
Hindi pinabura ng mayora ng United States Congress ang isang resolusyon na naglalayong patigilin si US President Donald Trump sa paggamit ng resources ng Amerika sa gyera kontra Iran. Ayon sa oposisyon, ang laban sa Iran ay hindi laban ng Amerika at naglalagay lamang sa buhay ng US military sa panganib. Ito ang balita ni Noel Poliarco. On this, the yeas are 47, the nays are 53. The motion to discharge is not approved. Nanaig ang suporta ng US Congress sa kampanya ni US President Donald Trump laban sa Iran. Sa botong 53 versus 47, hindi umusad ang resolusyon na naglalayong pahintuin ang airstrikes at idaan sa Kongreso ang desisyon sa pagresolba ng kaguluhan. Kanya-kanya namang pahayag ng pagtutol ang ilang mambabatas. There's news breaking today that the Trump administration is going to ask Congress for emergency funding for the Iran war. We are not going to give this president one additional dime for a war that no American wants, that is going to get scores of Americans killed. There is no clear objective or end game that is not worth American lives. Ang naturang War Power Resolution ay isang hakbang ng mga Democrats at ilang Republicans na ibalik sa US Congress ang responsibilidad at desisyon sa pagdedeklara ng giyera alinsunod sa isinasaad ng US Constitution. This unnecessary attack is a clear violation of the Constitution. The Constitution gave the power to decide on war or peace to Congress so that no president could act as a king. This is all about is Congress insisting that we have a say in this war of choice that our madman president has launched. Magugunita na nagsimula ang pag-atake ng US at Israel sa Iran sa pamamagitan lamang ng unilateral decision ni Trump. Subalit ayon sa taga-suporta ni Trump sa US Congress, legal ang ginawa nito at nasa kapangyarihan niya bilang Commander-in-Chief na protektahan ang bansa kahit pa mag-utos ito ng limited airstrikes. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang malalaking tech company sa Estados Unidos na sasagutin ang bayad sa kuryente na nakukonsumo ng mga data centers. Kasunod ito ng mga batikos mula sa mga komunidad dahil sa mataas na konsumo sa enerhiya ng mga ito. Ito ang balita ni Jovic Bermas. This is a historic win for countless American families and will also make our electricity grid stronger and more resilient than ever before. Lumagda sa isang kasunduan na magpapababa sa electricity bills ng US households ang big tech companies kasama si US President Donald Trump nitong Miyerkules, March 4 oras sa US. Ang kasunduan na tinatawag na Ratepayer Protection Pledge ay nag-oobliga sa tech giants na sagutin ang bayad sa new electricity generation na nakukonsumo sa operasyon ng kanilang mga data centers sa pagde-develop ng mga technologies gaya ng artificial intelligence. Layunin ng kasunduan na mapababa ang bayad sa kuryente ng mga komunidad at small business owners. Anila, ang mataas na konsumo sa enerhiya ng mga big tech data centers ay kadalasan na ipapasa sa mga ordinaryong consumers. Ayon kay Trump, sa pamamagitan ng kasunduan ay mismong ang mga AI companies na ang magbabayad ng sarili nilang konsumo. Under the Ratepayer Protection Pledge we're signing today, the big tech companies are making 5 important commitments to keep utility prices down for American consumers. First, these companies are committing to provide or pay for all power generation and electricity needed for their AI projects. Kasama sa mga lumagda ang mga kumpanyang Google, Microsoft, Meta, Amazon at iba pang tech companies. Batay sa kasunduan, sasagutin na ng mga kumpanya ang konsumo nila sa servers at cooling systems, maging ang upgrades ng power delivery systems, gayon din ang pagpasok ng mga special electricity rate agreements. This means that the tech companies and the data centers will be able to get the electricity they need all without driving up electricity costs for consumers. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa ibang balita, isang makabagong solusyon sa lumalalang problema ng textile waste ang inilabas ng bansang Japan. Ang Yunus Technology mula Okayama ay gumagamit ng tira-tirang tela at ginagawa ang mga itong parang marmol na material. Bukod sa matibay at maraming gamit, kaya rin nitong gayahin ang texture ng leather. Dahil dito may kita ito na malaking potensyal upang makabawas sa basura at makahikayat ng atensyon sa global market. Bukod sa pagiging eco-friendly, ang Yunus ay may versatility at maaaring gamitin sa disenyo ng kasangkapan, fashion accessories at iba pang produktong nangangailangan ng matibay at aesthetic material. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si May Villandog. Magandang gabi. Naniniwala ang isang dating mambabatas at ilang women's rights advocates na mas mabigat na parusa ang dapat igawad kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ilan dito ang suspensyon, multa at community service. Ito ay matapos sa formal na reklamo ang kongresista sa House Committee on Ethics. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sa akin, dahil mambabatas siya, dapat mas mabigat kaysa doon sa mga ordinaryong tao na halimbawa guilty nung sexual harassment. Mas mabigat na parusa para kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito ang paniniwala ng isang dating mambabatas kasunod ng mga naging pahayag nito sa isang aktres. Kanina, formal na naghain ng ethics complaint sa Kamara ang grupo ng women's rights advocates laban kay Congressman Suntay. Ang reklamo ay nag-ugat sa analogy na pagnanasa at imahinasyon nito sa aktres bilang depensa kay Vice President Sara Duterte sa deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Sinamahan ng grupo ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago sa House Ethics Committee, Huwebes ng umaga, March 5. Ginawa ang hakbang matapos na i-refer ng House Plenary sa Ethics and Privileges Committee ang pahayag ni Congressman Suntay para pag-aralan at paharapin sa komite ang kongresista. Dahil mambabatas ka, dapat mas mabigat ang kaparusahan na dapat igawad ng Kongreso sa kanya. Pwede siyang suspendihin ng ilang linggo. Pwede siyang mag-community service, magmulta siya at ibigay sa mga organisasyon ng kababaihan, no? At pwede rin siya mag-community service. Gayunman, ipinauubaya na nito ang desisyon sa Kamara. Para naman kay House Assistant Majority Leader at San Juan City Representative Bel Zamora, inaasahan na ang reklamo laban kay Congressman Suntay bunsod ng offensive remarks nito. Well, ethics complaints would maybe the natural response, or the filing of ethics complaints would be the natural response of several involved parties. As a public servant, we are held to higher standards for our actuations. Sa sesyon sa plenaryo ng Kamara March 4, muling binigyang diin ni Representative Suntay na walang mali siya sa kanyang pahayag at taken out of context umano ito. Inulit din ito ang paghingi ng paumanhin sa mga na-offense sa kanyang sinabi. Sabay pahayag na ang bilis umaksyon ng kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Natutuwa ako na napakabilis ng aksyon ng aking mga kasamahan na i-refer to sa Ethics Committee. Nananalangin ako na sana sa ibang aspeto rin ng katiwalayan, lalong-lalo na sa katiwalayang napapaloob dito sa ating kapulungan, ganun din tayo mag-refer sa Ethics Committee. Hindi ito usapin ng paunahan. Ang mahalaga, merong dagliang aksyon, no, sa lahat ng mga nakikita natin na anomalies, no, na mga abuses of power. Dagdag pa dyan, ito kasing House of Representatives, meron din po tayong sinusulong na isama yung public official sa bawal bastos law. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Ombudsman Crispin Remulla na politika at panghihikayat na mag-aaklas ang mga nasa likod ng paglantad ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Samantala, iginit naman ni Ombudsman Remulla na nararapat na gawing bawat isang individual at hindi joint affidavit ang isinumite ng mga ito. Ito ang balita ni Benedict Samson. They're trying to create a political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to
a branch of the service to rise up in arms. Yun naman yun creating a tipping point. Layong mamulitika para maiba ang pananaw ng publiko at manghikayat ng pag-aaklas. Ito ang nakikitang motibo ni Ombudsman Crispin Boying Remulla sa paglantad ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Bagamat naniniwala siyang mga lokal na politiko ang nasa likod nito, tumanggi muna siyang tukuyin kung sino-sino. Local yan. I think we know who's behind it, but we have to prove it, so we're not alleging anything now. Ang National Bureau of Investigation ay nagsasagawa na rin ng investigasyon matapos silang atasan ng Office of the Ombudsman. Ayon kay Remulla, sa isinagawang background check, nadiskubre nila na may ilan umano sa mga ito ang na-discharge na sa serbisyo at mayroon din namang may kinakaharap na kasong kriminal. Samantala, iginit din ng Ombudsman na nararapat na magsumite ng individual affidavit ang 18 ex-Marines. I'm not personally looking into that. I'm allowing the people in the Ombudsman's office to look at it for themselves. Pare-pareho kami abogado. We just studied the same principles that an affidavit is supposed to be based on personal knowledge. Tiniyak naman ni Ombudsman Remulla na magiging patas ang kanyang tanggapan sa gagawing investigasyon sa kabila ng pagkakabanggit sa kanya ng mga ito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang mga testigo sa kasong kinakaharap ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado kaugnay ng maanumalyang flood control project. Samantala, tiniyak naman ang kampo ni Revilla na nakahanda ang kanilang panig sa pagsimula ng paglilitis sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. 56 yung witnesses namin na nakaredy. Na nakalista. Pero for the trial dates on April, we are ready with the 8 witnesses for the 8 trial dates. Siyempre, hindi ko pa mabanggit kung sino yung mga pangalan nila, pero nag-start na kaming gumawa ng affidavits. 56 witnesses ang nakapilang tetestigo laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. Para ito sa kasong graft dahil sa umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Isinagawa kanina sa Sandigan Bayan 4th Division ang pre-trial ng kaso. Dito natapos na ng magkaparehong panig sa harap ng korte ang pagmamarka ng mga ebidensya, paglilista ng mga tetestigo, maging ang pagtatakda ng petsa ng paglilitis. Siyempre, very confident dun sa interview namin sa witnesses namin. Kasi yung mga witnesses namin, yung mga taga-DPWH din So, siyempre, familiar sila dun sa transaction. Oo, involved sila. Ayon sa prosekusyon, pagkatapos ng arraignment ng mga akusado, nagsimula na agad silang mag-interview ng mga potensyal na testigo. Kumpiyansa sila na ang mga inilista nilang witness ay makakatulong upang mapatunayan na may nalabag sa batas sina Revilla at mga kapwa-akusado. Oras na simulan na ang trial proper sa April 7 at April 8. Ang kampo ni Revilla handang dumepensa, lalo na at naninindigan pa rin silang walang kinalaman ang dating senador sa mga aligasyong ipinupukol dito. Wala talagang partisipasyon si former Senator Bong Revilla sa mga aligasyon laban sa kanya. So, we are ready, no? Insofar as yung 56 na yun, hihintay na lang po namin and haharapin namin ito as they are presented sa trial. Kung higit sa 50 ang witness ng prosekusyon, 14 na witness naman ang inihanda ng mga abogado ni Revilla. Ngunit hindi sinabi ng mga ito kung sino-sino ang tetestigo pabor sa dating senador. Anya, maiging hintayin ang pinal na mga pangalang aaprubahan ng korte. Hintayin natin yung nasa order ng court at kung ano yung nandun, yun yung siguradong lalabas na witness as allowed by the court ko. Ginagalang din namin ang tamang proseso. Ginagalang din namin ang korte at ang mga proseso nito at susunod kami sa tamang proseso. Magta-trial tayo, haharapin namin ito. Samantala kanina, tanging ang mga dating tauhan ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, RJ Dumasig at Cristina Pineda ang nakadalo sa pre-trial. Sina former Senator Revilla at 3 pang kapwa-akusado hindi nakapunta dahil hindi na ipasabina para humarap sa korte. Kasunod nito, inaasahan na ang paglalabas ng Sandigan Bayan 4th Division ng pre-trial order na siyang magsisilbing gabay sa gagawing paglilitis. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Babala sa publiko, pinag-iingat ng Department of Social Welfare and Development ang lahat sa isang Facebook group
na may titulong DSWD Travel Clearance. Nakalagay sa profile photo ng naturang FB group ang logo ng Minors Traveling Abroad o MTA ng DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi nila kontrolado ang FB group na ito at walang kaugnayan ang DSWD at MTA dito. Babala ng opisyal sa publiko, huwag maniniwala sa mga nag-aalok ng tulong o assistance sa loob ng nasabing FB group. Nagpahayag ng kagustuhan ng makauwi ang 6 na overseas Filipino worker na taga Iloilo City na kasalukuyang nagtatrabaho sa Middle East. Ayon sa Public Employment Service Office sa Iloilo City, nakabantay sila sa kalagayan ng mga Ilonggo OFW sa rehiyon. Ito ang balita nila Lane Moreno. Binabantayan ngayon ng Iloilo City Public Employment Service Office o PESO ang 572 na Ilonggo Overseas Filipino workers na kasalukuyang nasa Middle East. 20 ang nasa Israel, 11 sa Oman, 43 sa Qatar, 1 sa Lebanon, 163 sa United Arab Emirates, 67 sa Bahrain, 72 sa Kuwait, 191 sa Saudi Arabia at 4 sa Jerusalem. Ayon sa PESO Iloilo City, sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts at mga employers, 6 na OFW mula Iloilo City ang nagpahayag na gusto na nilang bumalik sa bansa. Out of them, ang 6 kabilog lang ang nag-show intent no nga gusto nila magpuli sa Iloilo City for repatriation. So nag-chat sila sa amon nga medyo nakulbaan gid sila ang anom nga nino kay because nga wala ni sila ka-experience ang una. That's why amo na nga do na trauma gid sila. Isa sa kanila ang may ticket na pauwi pero stranded dahil sa pagsasara ng mga paliparan. Kapag may available flights na, ay isasama ng PESO ang kanilang mga pangalan sa listahan ng Department of Migrant Workers at ipapakisuyo sa embahada. Ilan sa tulong na inihanda ng city government sa kanilang pag-uwi ang assistance to individuals in crisis situation, temporary jobs at livelihood programs. Mahigit 2,000 OFW rin mula Iloilo Province ang minomonitor ng PESO Iloilo ang kalagayan. Pero wala pa sa kanila ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na walang 150,000 pesos na ibibigay sa mga overseas Filipino worker na marirepatriate dahil sa gulo sa gitnang silangan. Ilabas ng OWA ang paglilinaw kasunod ng isang social media post na meron umanong ibibigay na cash assistance ang OWA at Department of Migrant Workers. Gayunman, ayon sa OWA, mayroon pa rin naman silang ibinibigay na financial assistance sa mga na-repatriate. Meron din umanong livelihood at reintegration programs, training assistance, scholarships at upskilling. Payo ng OWA sa publiko na sundan lamang ang official pages nito para sa mga opisyal na pahayag at anunsyo. Samantala, nagbabala ang Malacanang sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na mag-iingat laban sa mga gumagawa ng paniniktik o espionage. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batay sa impormasyon mula sa National Security Council, may mga individual na silang natukoy na sangkot sa espionage at foreign-directed malign activities. Ang mga operasyong ito ay agad na anyang tinugunan ng security agency sa ilalim ng Insider Threat Program. Walang tinukoy ang palasyo kung anong bansa ang sangkot dito. Gayunman, nagbabala ang Malacanang sa lahat ng ahensya ng gobyerno na mag-ingat at maging mapanuri, bantayan ang mga opisina at protektahan ang mga sensitibong impormasyon ng pamahalaan at tiyaking hindi ito makokompromiso ng mga nagnanais na magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Samantala ay nakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kampo ng mga Duterte na umano'y nasa likod ng alegasyong katiwalian laban sa kanya na isiniwalat ng 18 ex-Marines. Kaugnay nito, naghain ng mga reklamo si Trillanes sa Department of Justice laban sa mga ex-Marines at iba pang individual. Ito ang balita ni JP Nunez.
hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na nakipag-usap siya sa International Criminal Court o ICC. Ito ay para mapalakas umano ang ebidensya sa kanyang inihaing kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit itinanggi ng dating senador ang paratang na tumanggap siya ng $2 million mula kay dating Congressman Zaldico bilang suhol sa mga investigador ng ICC. Naniniwala si Trillanes na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng paglabas ng 18 nagpapakilalang ex-Marines. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, ano? At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Wala pang sagot ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinihinging reaksyon ng UNTV News and Rescue hinggil dito. Sabi naman ni Attorney Michael Powa, hindi na niya masasagot ang isyong ito dahil hindi na siya tagapagsalita ng Office of the Vice President, kundi sa impeachment case lang na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Kanina, naghain si Trillanes ng mga reklamong cyber libel at incriminating and innocent person laban kina Attorney Levito Baligo, dating Congressman Mike Defensor, Jay Sonsa, dating National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at isa pang vlogger. Samantala, perjury naman sa 18 dating sundalo o 18 ex-Marines. Ang hakbang na ito ay bunsod na rin ng mga aligasyon na siya ay tumanggap umano ng $2 million na suhol. Mariing itinanggi ni Trillanes ang mga paratang at tinawag itong paninira na naglalayong isabotahe ang mga integridad ng investigasyon ng ICC. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay Zaldico para sa ICC operations. So itong ginawa nila ay paninira lang, hindi lang sa akin, kundi doon din sa mga investigador ng ICC to cast doubt doon sa integrity ng ICC investigations. Sa mensahe ni dating Congressman Defensor sa UNTV News and Rescue, sinabi nito na patuloy siyang tutulong upang labanan ang korupsyon sa bansa. Samantala, ang ibang respondents ay wala pang tugon hinggil dito. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang individual ang sugatan matapos gumulong ang isang nakaparadang van at bumangga sa ilang stalls kasabay ng ginaganap na flower festival sa Baguio City. Hindi sinasadyang kumawala ang handbrake ng sasakyan dahil sa batang nasa loob ng van. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Yung anak niya pumunta sa may driver's seat at aksidenteng nagalaw niya yung handbrake. Kaya gumulong pababa yung sasakyan at nabunggo niya yung mga stalls. 4 na stalls sa Session Road sa Baguio City ang nabangga ng isang van na umabante pababa habang nakaparada. Lumalabas na habang kinukuha ng 35 anyos na vendor ang kanyang ibinebentang sweet corn, umupo sa driver's seat ang kanyang 6 na taong gulang na anak at di sinasadyang nakalag ang handbrake nito. Isang babae ang nagtamo ng paso sa kaliwang braso matapos matapunan ng mainit na mantika at naipit habang bumibili sa isang stall. Isa pang dumadaan lamang sa lugar ang nadapa at nasubsob sa mesa dahil sa gulat.
Abot ng pagkain, nakita ko yung sasakyan pababa, pinamaneho nung bata, ginaganon nung bata. Pero kung hindi na ganon nung bata na tumama dito talaga dire-diretso. Sana. Tapos pagkatama niya dyan, sumalpok na sa amin doon. Siyempre nung yung pressure niya, umabot na hanggang sa amin doon, kaya naipit yung ganito ko. Nasira po yung mga gamit ko, mga table ko. Buti nga po yung platform ko matibay kasi kung hindi talagang dire-diretso to, baka wala na kami ngayon. Agad namang rumisponde ang mga medical team na nakadeploy sa lugar para sa seguridad ng mga bisita ng festival. Dinala ang mga nasugatan ng ambulansya ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Baguio General Hospital at Medical Center para sa karagdagang gamutan. Paalala ng mga otoridad. Sa mga motorista, especially yung magdidiskarga doon, okay naman na patayin muna yung makina, huwag iwanan yung sasakyan, and then yun po, always observe yung safety measures. Kapag may mga kasama nating mga bata, huwag nating iwanan doon sa loob ng sasakyan na mag-isa. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang rare corpse flower ang nadiskubre sa kagubatan ng Apayao. Samantala, bukas na ang isang bagong pantalan sa Romblon kasabay ng pagsimula ng biyahe patungong Katiklan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, nadiskubre ang isang bihirang namumulaklak na Rafflesia Lagas Key na kilala bilang coarse flower sa kagubatan ng Iba, Calanasan, Apayao. Ayon sa Menro Calanasan, isa itong parasitic at endemic na halaman na kilala sa malaki nitong bulaklak at matinding amoy na katulad ng nabubulok na laman. Binigyang diin ng ahensya na ang pagkakadiskubre sa bihirang halamang ito ay paalala sa kahalagahan ng pangangalaga at pagpapanatili ng kagubatan. At sa Visayas, bukas na ang Malbog Port Terminal kasabay ng paglulunsad ng biyaheng Malbog, Look, Romblon, patungong Katiklan at pabalik kahapon March 4. Ang pagbubukas ng bagong pantalan ay inaasang mapapalakas ng bagong ruta ang turismo, kalakalan at inter-island connectivity sa lalawigan ng Romblon. Samantala, mas mabilis nang mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko sa Western Visayas matapos lumagda sa isang kasunduan ang Police Regional Office 6 at Land Transportation Office 6 para sa data sharing ng mga transport-related violations. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang PNP ng mga police reports sa LTO na may kaugnayan sa mga road accident. Batay rito, mag-i-issue naman ang LTO ng show cause order laban sa mga sangkot na driver at operator. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Paalala sa mga motorista, posibleng magpatupad ng big-time fuel price hike ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon na nangyayari sa gitnang silangan. Batay sa 3 araw na trading sa world market mula March 2 to 4, tinatayang aabot ng 15 pesos ang itataas ng kada litro ng diesel. Maaari namang tumaas ng hanggang 7 piso kada litro ang gasolina, habang 28 pesos naman kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, nakipagkasundo na ang mga oil company na gawing paunti-unti ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo kung magtutuloy-tuloy ito. Nakatakdang ilabas ng kumpanya ng langis ang pinal na presyuhan ng petroleum products sa Lunes na ipatutupad naman sa Martes, March 10. Samantala, nanindigan si Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II kaugnay ng mga reforma na ipinatupad nito noong siya ay namumuno pa sa Land Transportation Office. Kasunod ito ng reklamong inihain ng isang grupo sa Ombudsman laban sa paniningil umano ng LTO na 169 pesos na computer fee para sa pagre-rehistro ng mga sasakyan sa panahon ng panunungkulan ni Mendoza sa LTO. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
mula 2023 hanggang ngayon, ang 169 computer fees ay hindi nakakatulong sa mga maliliit na operators ng jeep at mga drivers. Why? Kasi sa pagkakaalam po namin, sa grupo namin, meron na po tayong third party IT provider na kinontrata ng gobyerno. In fact, umabot pa sa Kongreso. Pero bakit may dagdag bayarin pa na 169? Dumulog sa tanggapan ng Ombudsman ang grupong Federated Land Transport Organizations of the Philippines o FELTAP ngayong araw. Ito ay upang maghain ng reklamo laban kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Kasunod dito ng umano'y paniningil ng 169 pesos na commuter fee sa pagrerehistro ng mga sasakyan sa Land Transportation Office noong siya pang namumuno dito. Ayon kay FELTAP spokesperson June Braga, dati nang ipinatigil ang naturang singilin sa panahon ni dating Transportation Secretary Jaime Bautista. Ngunit urong-sulong anya ang pulisya noon pang 2023. Para sa Transport Group, isa itong kapabayaan sa pagtingin sa pangkalahatang kapakanan ng maliliit na drivers at operators ng mga pampublikong transportasyon. Kung titingnan natin ang 169, malaki na yon. Pero sa mga maliliit na operator at driver, dugtong po yun sa bituka namin. Mabigat na po yun sa pamamasada sa araw-araw. Lalo na po ngayon na may kinakarap na gyera sa gitang silangan. So what will be happen? Domino effect po yun. Posibleng dagdag na increase sa gasolina. Ito pang 169 na hindi namin alam kung may legal bang basihan. Kaugnay nito, hiniling ng grupo sa Ombudsman na patawan ng 90-day suspension si Mendoza bilang kasalukuyang chairperson ng LTFRB. Pinababalik din nila mula sa LTO ang mga naibayad ng mga PUV operator na umaabot ng nasa 169 million pesos simula pa January 2025 hanggang February 2026. Ayon sa FELTODAP, may nauna na rin silang inihaing reklamo dito sa Ombudsman kaugnay ng issue noong 2023. Ngunit wala nilang naging malinaw na tugon dito ang tanggapan sa ilalim ng dating Ombudsman dahilan ng paghahain ng panibagong reklamo. Sinagot na rin ang issue na ito ni LTFRB Chairman Mendoza sa unang inihaing reklamo ng FELTAP sa Ombudsman kung saan itinanggi rin ng opisyal ang anumang korupsyon na iniuugnay dito. Kasunod ng panibagong reklamo laban sa kanya, iginiit ni Mendoza na layo ng mga agresibong reforma sa polisiya na ipinatupad niya noon sa LTO ay para sa mabilis at komportableng serbisyo. Gayunman, nirirespeto at welcome para sa kanya ang desisyon ng anyay self-proclaimed transport group na dalhin ang usapin sa Ombudsman na siyang tamang lugar upang bigyang linaw ang issue. Buwelta pa ng dating LTO chief na titiyak niya na ang paghahain ng kaso ay hindi para sa pananagutan kundi isang malinaw at simpleng desperasyon para makaganti. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magbubukas ng maraming oportunidad na trabaho ang bansang Singapore sa Setyembre. Ayon sa anunsyo ng Ministry of Manpower, tatanggap ito ng mas maraming foreign workers para sa ilang sektor gaya ng social services, food services at air transport para sa mga dayuhang manggagawa na work permit holders. Kabilang sa mga trabaho ang caregivers, teacher aides, kitchen assistants at waiters at cabin crew. Ang mga nasabing trabaho ay karagdagan sa services jobs na maaaring puna ng mga manggagawa na mula sa tinatawag na non-traditional sources, kabilang ang Pilipinas. Bilang pagkilala sa mga kababaihan ngayong National Women's Month, may espesyal na handog ang Civil Registration Service. Ayon sa ahensya, magbibigay sila ng libreng kopya ng birth o marriage certificate para sa kababaihan tuwing Lunes sa buong buwan ng Marso. Gagawin ito sa mga piling outlet ng ahensya sa Metro Manila. Bahagi rin ng selebrasyon ng civil registration at National ID Caravan na gaganapin sa darating na March 27 sa barangay kay Banban, San Jose del Monte, Bulacan.
Kasama rito ang libreng national ID registration, validation at konsultasyon para sa iba pang katanungan ng publiko. Ayon sa PSA, ang hakbang na ito ng ahensya ay pagkilala sa kontribusyon at karapatan ng kababaihan sa lipunan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Norman Lozada, Danilo Mago at Helen Cahigal. Gayon din kay Robbie Prestoza, Arnel Estrella at Beverly Ann Cabuyadaw. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood niyo din po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso 4:32 na nagsasabi, "At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.